Samantala, patay sa pamamaril sa loob mismo ng kanyang sasakyan ang Coast Guard Commander ng Ipil, Zamboanga Substation. Ang biktima pinaulanan ng bala matapos lamang bumili ng kape. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on the spot sa loob ng kanyang sasakyan ang commander ng Coast Guard Ipil Substation. Makaraang pagbabarilin ng gunmen sa bahagi ng Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa report mula sa Ipil Police Station, ang biktima ay kinilalang si Lieutenant Junior Grade, tumatayong commander ng Zamboanga, Sibugay Coast Guard Station. Nabatid na bumibili lang ng 4 na coffee drinks ang biktima at nang pabalik na sa kanyang sasakyan, pagkaupo nito sa driver's seat, sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Deklarang dead on the spot ang biktima habang dinig sa kabilang linya ng kanyang cellphone ang mga pangyayari dahil sa may kausap ang biktima nung maganap ang pamamaril. Sa report ng SOCO, 7 empty shells mula sa short firearm ang narecover sa crime scene. Sa kasalukuyan, ongoing ang investigation kung ano ang motibo ng pamamaril patay sa Coast Guard Commander ng Ipil Substation. Para sa TV Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang magkahiwalay na aksidente ang naganap sa Bataan kung saan ang naitalang nasugatan ay dinala sa ospital habang ang isa ay binawian ng buhay. Sa ulat mula sa Bataan Provincial Police Office, unang naganap ang aksidente sa Olongapo, Dinalupihan Road, sakop ng Barangay Saging, Dinalupihan, Bataan, alas 7 ng gabi. Sangkot sa insidente, ang isang Yamaha Mio Aerox na minamaneho ng isang alias Joel at isang Kawasaki Barako tricycle na minamaneho naman ng isang alias Enrique at isang nakaparadang Ford Links. Batay sa investigasyon, bumangga ang motorsiklo sa tricycle na tumatawid sa karsada at tuloy-tuloy na sumalbok sa nakaparadang sasakyan. Nasugatan ang driver ng tricycle at isinugod sa JC Payumo Memorial Hospital. Lahat ng sasakyan ay nagkamo ng pinsala. Samantalang sumunod na aksidente, naitala alas 12:07 kaninang madaling araw sa Olongapo Road, Barangay Pinulot, Dinalupihan, Bataan. Isang Rossi Flix 125 na minamaneho naman ng isang minor de edad na walang lisensya ang nawala ng kontrol at bumangga sa drainage. Nasugatan ang driver at dinala sa ospital habang ang kanyang pasahero ay idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na mag-iingat lagi sa pagmamaneho para ang disgrasya ay may iwasan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nakapalag ng dakmay ng mga otoridad ng isang 31 anyos na binata, heavy equipment operator na residente ng Barangay Makaykayawan, Sual, Pangasinan, matapos itong magbenta ng shabu sa pulis na nagkunyaring buyer. Sa ulat ni Sual OIC Chief of Police Major Vincent Jasper Magsarili, pasado alas 11:30 ng gabi, nagkasa ng bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Makaykayawan at nakabili sa suspect ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5.2 grams at may street drug price na 35,360 pesos kapalit ng mark money, kaya agad siyang inaresto. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Sual Municipal Police Station ang suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinalakas ng Davao City ang ugnayan nito sa Ukraine matapos ang courtesy visit ni Her Excellency Yulia Fidiv, ambasador ng Ukraine sa Pilipinas, na itinuturing na mahalagang hakbang sa papapalawak ng kooperasyong diplomatiko at pangkaunlaran sa lokal na antas. Personal na tinanggap ni Acting City Mayor Sebastian Duterte ang Ukrainian envoy kasama ang mga opisyal ng lungsod at mga leader ng University of Mindanao sa pangunguna ni Presidente Dr. Guillermo Torres Jr. Sa pulong, tinalakay ang mga posibleng larangan ng pagtutulungan, partikular sa agribusiness, teknolohiya at edukasyon. Kabilang din sa pag-usapan ang planong kooperasyon sa pagitan ng Ukrainian Chamber of Commerce and Davao City Chamber of Commerce na layong palakasin ang ugnayan sa kalakaran at pamumuhunan. Isinaalang-alang din ang pagpapadala ng Ukrainian Business Delegation ng Davao City at ang posibilidad ng isang sister city agreement upang
upang higit pang patibayin ang pangmatagalang ugnayang pangkultura at pang-ekonomiya ng dalawang panig. Ayon sa mga opisyal, inaasahang mabubukas ang pagbisitang ito na mas maraming oportunidad para sa palitan ng kaalaman, negosyo at kooperasyon sa pagitan ng Davao City at Ukraine. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.